Nagbabala ng pagtaas ng presyo ng karneng baboy ang isang grupo ng meat importers dahil po nalilimitahan umano ng Department of Agriculture ang pag-aangkat nito. Pero sabi ng isa pang grupo, sobra-sobra na nga ang inaangkat na karneng baboy. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sa sulat na pinadala sa Department of Agriculture, inihayag ng Meat Importers and Traders Association o MITA ang pagkabahala sa utos ng DA na naglilimita sa minimum access volume o yung dami ng inaangkat na baboy. Sa utos ng DA, itinakda sa 40% ang minimum access volume ng meat traders habang 60% sa mga processors. Babala nila, posible daw itong magdulot ng pagsipa ng presyo ng karne ng baboy. Hiling ng grupo, ibalik sa dati ang minimum access volume ng meat traders. Dapat rin daw pag-usapan muna kung may mga pagbabago. Yung mga malilit na quota holders, halos wala ng quota. Siyempre, pag kulang ang stock, siyempre tataas ang presyo. Pero para sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy. Sa katunayan, sobra-sobra pa raw ang ini-import na baboy ngayon at sa kabila nito, hindi daw bumababa ang pork prices. Parang tinatakot na naman ang tao sa sabihin tataas ang presyo. When in fact, yun naman ang tariff na nila dati pa 3 years ago na mababa na. So kung talagang bababa ang presyo, matagal na dapat bumaba ang presyo because of tariff reduction. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa hanggang 370 pesos ang kada kilo ng kasim, hanggang 400 pesos naman ang kilo ng liempo. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi raw dapat lumagpas sa 350 pesos ang kada kilo ng baboy ngayon. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.